Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Filipino 2, Quarter 1. Tayo ay nasa Week 8. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagsulat ng parirala at pangungusap gamit ang tamang bantas. Sa araling ito, mahalagang matutuhan mo ang pagsulat ng pangungusap at parirala, tamang bantas at gamit ng malaki at maliit na letra upang makapagbigay ng malinaw na mensahe. Ang bantas o punctuation mark sa Ingles ay tumutukoy sa mga simbolo o pananda na ginagamit sa pagsusulat. Ito ang tumutulong upang bigyang kahulugan at kabuluhan ang pangungusap. Madali ring maintindihan ang ibig ipahiwatig ng manunulat gamit ang mga bantas. Ito ay maaaring matagpuan sa hulihan o gitna ng pangungusap. Narito naman ang mga gamit ng mga bantas. Alam nyo ba na mayroong iba't ibang uri ng bantas? Ang bawat bantas ay may angkop na gamit. Narito ang ilang uri ng bantas at ang wastong gamit nito. Tuldok. Ang tuldok ay sa hulihan ng pangungusap na pasalaysay, paturol at pautos. Ito rin ay sa pangalan at salitang dinaglat. Halimbawa, ang nanay ay araw-araw na nagluluto ng masarap na ulam. Pakikuha naman ng aking bag. Dr. Cruz. Tandang pananong. Ang tandang pananong ay sa hulihan ng pangungusap na patanong. Halimbawa, saan ka magbabakasyon ngayong darating na Pasko? Padamdam. Ang padamdam ay bantas sa hulihan ng kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, wow! Ang ganda ng ating bagong bahay. Kuwit, sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipo ng mga salitang magkakauri. Ito ay sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham pangkaibigan at pagkatapos ng mga salitang oo at hindi. Halimbawa, ang paborito kong prutas ay ang ubas, mangga, saging, at bayabas. Halika't subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang mga grupo ng mga salita mula hanay A at hanay B. Isulat ang iyong mga obserbasyon tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng grupo ng mga salita. Isulat sa kwaderno ang iyong mga sagot. Hanay A at hanay B. Tingnan at pansinin ang mga nakasulat. Sa hanay A, ang kama. Hanay B, ang kama ay malambot. Hanay A, ang sa tabing ilog. Sa hanay B, masarap magpiknik sa tabing ilog. Sa hanay A, noong linggo. At sa hanay B, noong linggo ang kanyang kaarawan. Ano kaya ang napansin ninyo sa mga nakasulat sa hanay A at B? Tingnan natin. Alam nyo ba na ang mga salita sa hanay A ay tinatawag na parirala, samantalang ang nasa hanay B ay tinatawag naman na pangungusap. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, batay sa mga grupo ng mga salita sa gawain 1, sagutin ang mga tanong. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Number 1. Ano ang iyong napuna sa unang letra ng salita sa hanay A? Sa hanay B? Tama, ang unang letra sa hanay A ay sa maliit nagsisimula, samantalang ang hanay B ay malaki. Number 2. Gumamit ba ng bantas sa hanay A? Sa hanay B? Kung meron, anong bantas ang ginamit? Kung ang sagot mo ay hindi gumamit ng bantas ang hanay A, gumamit ng bantas ang hanay B at ito ay tuldok. Ikaw ay tama. Number 3. Sa iyong palagay, ano ang tawag sa grupo ng mga salita sa hanay A? Hanay B? Ang sagot, parirala ang tawag sa hanay A at pangungusap naman ang hanay B. Number 4.
Nagpapahiwatig ba ng kumpletong mensahe ang grupo ng mga salita sa hanay A? Sa hanay B? Ang sagot, ang hanay A ay hindi nagbibigay ng kumpletong diwa, samantalang ang hanay B ay mayroong kumpletong diwa. Subukan din natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang P kung parirala ang lipo ng salita at PG kung pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa number 1, si Lara ay isang magandang dilag. Ito ay PG o pangungusap. Sa number 2, mga kalahok sa patimpalak. Ito ay P o parirala. Sa number 3, malinis ang silid aklatan. Ito ay PG o pangungusap. Number 4, maayos ang mga kagamitan ni Lito. Ito ay PG o pangungusap. At sa number 5, masamang magalit. Ito naman ay P o parirala. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, isulat sa kwaderno ang mga sumusunod na pangungusap. Iwasto ang hindi tamang paggamit ng malaking letra. Sa number 1, ang pangungusap ay si Romy ay masunuring bata. At ang tamang pagkakasulat ay dapat ganito. Si Romy ay masunuring bata. Number 2, pupunta kami sa Maynila. Alin kaya dito ang mali at paano kaya itatama ang mga pagkakasulat ng mga letra? Ang sagot ay, pupunta kami sa Maynila. Number 3, ang kanyang kaarawan ay sa ika-7 ng Agosto. Ang tamang sagot ay, ang kanyang kaarawan ay sa ika-7 ng Agosto. Number 4, gusto kong makarating sa Rizal Park. Alin kaya dito ang salita na kailangang itama? Gusto kong makarating sa Rizal Park. At sa number 5, ang tatak ng kanyang lapis ay Mongol. Ang tama ay ganito. Ang tatak ng kanyang lapis ay Mongol. Sa gawain sa pagkatuto bilang 6, isulat sa kwaderno ang mga pangungusap. Lagyan ng angkop na bantas ang bawat pangungusap. At ang sagot ay sa number 1, ganito. Padamdam. Sa number 2, ano ang ibig mong sabihin? Tandang pananong. Sa number 3, mahal ko ang aking mga magulang. Ito ay tuldok. Sa number 4, natatakot ka ba? Ito ay tandang pananong. At sa number 5, ang aking ina ay isang guro. Ang tamang bantas ay tuldok. Laging tatandaan na ang pangungusap ay isang salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. Nagsisimula ito sa malaking titik, may tamang baybay ng salita, at may wastong bantas na tuldok sa huli. Ang parirala naman ay isang salita o lipon ng mga salita na hindi nagpapahayag ng buong diwa. At nagsisimula ito sa maliit na titik at walang bantas sa huli. Sa gawain sa pagkatuto bilang 7, dagdagan ang mga sumusunod na parirala upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Gumamit ng tamang bantas at malaking titik kung kinakailangan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, ang awit. Ang awit na ugoy ng duyan ay madamdaming kanta. Number 2, sige ng Ramos ang. Sige ng Ramos ang aking ina. Sa number 3, ang pamagat ng awit.
Ang pamagat ng awit na aking pinakikinggan ay listen. Number 4, ang magkaibigang Romy at Ramon. Ang magkaibigang Romy at Ramon ay nagpunta sa Sapa. At sa number 5, ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Sa gawain sa pagkatuto bilang 8 naman, tingnan ang bawat larawan. Magsulat ng isang pangungusap at isang parirala. Gamitin ang naaangkop na bantas gamit ang maliit at malaking letra. Sa number 1, ang parirala ay masayang guro. Sa pangungusap, masayang nagtuturo ang guro sa kanyang mga mag-aaral. Number 2, ang parirala ay nagdidilig ng halaman. Sa pangungusap, ito ay ang bata ay nagdidilig ng halaman tuwing umaga. Number 3, ang parirala ay guhit ng mga bata. Sa pangungusap, ito ay ang dalawang bata ay gumuguhit ng kanilang paboritong bagay. Sa number 4, ang parirala ay uuwi ng bahay. Sa pangungusap, masiglang umuwi ng kanilang bahay ang mga bata. Sa gawain sa pagkatuto bilang 9, basahin ang maikling kwento, isulat ito sa kwaderno. Isaalang-alang ang tamang baybay, bantas at laki at liit ng letra. Mahilig maglaro ang batang si Bena sa kanilang bakuran. Marami siyang laruan tulad ng manika, luto-lutuan, puzzle, laruang computer, at iba-ibang hugis na gawa sa kahoy. Ganyan din bang sagot nyo mga bata? Magaling! Pinapahalagahan niya ang lahat ng kanyang gamit. Binabalik niya ang mga ito sa cabinet nang malinis at maayos pagkatapos laruin. At ang tamang sagot ay ganito. Gamit cabinet ng isa siyang masinop na bata, kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang magulang. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Filipino 2, Quarter 1, Week A. Vote for A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.